Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chao Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong serbisyo, wait lang Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anumang oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapagkatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging Talk and Public Service Program na Health and Travel at serbisyo publiko na 15 taon na ninyong nakakasama. Ngayon ay April 11, 2024, araw ng Huwebes. Bago ang talakayan, narito muna ang balita may kaugnayan sa Social Security System. Outstanding SSS branches para sa pangbuwan ng February 2024, binigyang pagkilala. Personal na pinasalamatan at pinarangalan ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait ang top 5 branches na nahigitan ang kanilang mga coverage targets. Nanguna ang SSS Calbayog branch sa Samar na pinamumunuan ni Acting Head Dario Tan na umabot sa 777% ang surpassing rate. Kabilang din ang SSS Kabanggalan sa Negros Occidental na ang branch manager ay si Brenda Cruz, SSS Bogo Cebu, William Penserga, SSS Valencia Bukidnon, Jose Roel Herboito, at SSS Toledo, Cebu, Salvador Magaid Jr. Umabot sa 574% ang kombinasyon. Pagtaas ng mga bagong miyembro ang nagawa ng 5 branches na nabanggit o katumbas ang 206,490 na mga bagong miyembro. Muling binigyang diin ni PCEO Makasait ang kahalagahan ng pagpaparami ng mga miyembro SSS para maabot ang misyon nitong universal social protection. Labis umano siyang natutuwa sa pagsusumikap ng mga sangay ng SSS sa pangunguna ng top 5 branches sa pag-abot sa mga self-employed at sa mga nasa informal sectors. Ayon sa isang financial report, kung mayroong kadyat na pangangailangan sa pera o short-term financial needs, pinakamaganda paraan ay ang salary loan na ipinakakaloob ng SSS. Kung isa kayo sa 47.1% ng mga Filipino na may pangangailangan sa short-term loan, pagkatutukan ang ating usapan ngayong umaga dahil tatalakayin natin ang benepisyo at serbisyo ukol sa salary loan. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. J. Labadia, Head of Media Affairs Department mula sa SSS. Magandang umaga, Sir J. Good morning, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig po ng inyong programa. Sa mabuting araw po. Sa mabuting araw po at tayo po ay nawala po ng ilang linggo dahil ang iyong agarang service lady po ay nagbakasyon lang po ng mga 3 weeks. Kaya balik serbisyo na naman tayo. Sir J, ang pag-usapan naman natin, ano ang SSS Salary Loan Program? Opo, actually itong ating SSS Salary Loan Program, ito po yung isang sa pinaka-popular po na programa ng SSS. Ito po yung pautang sa sahod po ng mga isang pong privilege para po sa ating mga SSS members
para matugunan yung kanilang mga panandaliang pangangailangang pinansyal. Mhm. At sino-sino naman ang kwalipikadong miyembro na maaaring makahiram sa programang ito? Opo, ang mga members po natin na maaring mag-avail po ng SSS salary loan, sila po yung ating mga employed po na mga members, yung individual paying members katulad po ng self-employed, voluntary, OFW, na nakapagbayad po na at least 36 months po. At reminder din po sa ating mga individually paying members po para ma-qualify po para sa program na ito, dapat po yung ating mga self-employed, voluntary, or OFW members, meron po silang at least 6 months na hulog under the current membership po nila as self-employed, voluntary, or OFW bago ang buwan ng kanilang pag-file po ng salary loan. Ulitin ko, at least meron lang silang at least 6 na buwan na miyembro, pwede na? Ang ibig po sabihin natin, Doc Hilda, ang minimum po pa rin is 36 months monthly contribution. Pero dapat ho, yung kanilang hulog po under the current membership po na as self-employed, voluntary, or OFW, or non-working spouse, dapat po meron silang at least 6 months na hulog. Kasi po kung halimbawa 36 months naman po yung kanilang hulog pero naka 3 months lang po yung kanilang current na contribution payment under the current na membership po nila, hindi po sila magka-qualify. So ibig sabihin, yung sa mga miyembro na kumbaga natigil sila sa paghuhulog. Yes po, yung mga natigil and then kung halimbawa naghulog po sila as voluntary member, dapat po at least 6 months po silang hulog as voluntary member para mag-qualify po para sa salary loan program. So bukod pa doon sa ating 36 months na requirement po. So kapag may 36 months na sila at meron silang 6 months na continuous na hulog, pwede na sila mag-apply ng loan. 6 months within 1 year prior po dun sa month ng pag-file po nila. So halimbawa po yung ating voluntary member po na April 2022 nag-resign po siya sa trabaho. So dapat po para makapag-file po siya ng salary loan as a voluntary member po, dapat by November 2022 pa po para ma-consider po natin yung 6 months po na hulog niya para sa pag-file po ng kanyang salary loan. And then syempre for sure ang tatanungin nila, magkano naman ang loanable amount para sa 1 month o ito po ba pwede 1 month o pwede ba 2 months salary loan? Opo, yung ating pag-file po ng salary loan, mayroon po tayong dalawang binibigay. Yung isa po yung 1 month salary loan na maximum allowable amount po nito ay 20,000 since ang maximum monthly salary credit po natin ngayon ay 20,000. So kung meron po silang 36 months na contribution tapos within 1 year meron po silang hulog po at least 6 months, dapat ho yung ang makukuha po nilang 1 month salary loan is maximum of 20,000 pesos. Ngayon po kung halimbawa naman po ay 2 months loan, dapat ang required po dito is naka 72 months po sila nahulog na total contribution and then may updated din po within 1 year. At ang kanilang makukuha for a maximum ng 2 months po na salary loan is 40,000 pesos po. Gaano katagal ang loan processing? Let's say kung mag-a-apply sila, nangangailangan sila ng pera, kung mag-a-apply sila, gaano katagal ang waiting time? More or less po, within the week naman po, makukuha naman po nila yung kanilang salary loan. Ano lang po dito, pagka ang nag-file po is individual member, yung mga voluntary member, yung self-employed, dapat po meron po silang naka-enroll na po na disbursement account dun sa kanilang DAEM, yung bank account po sa disbursement account module po ng SSS. So online na po kasi ang pagfa-file po nito. So dapat po pinaka-importante lahat po na mag-file is meron po silang bank account na enrolled po sa kanilang disbursement account enrollment module sa my.sss account po nila. So pagka individual po, directly po pag nag-file, no need na po ng certification ng employer since hindi naman po sila employed. So
So antayin lang po nila within more or less within the week po ma-approve na yung ang kanilang salary loan. For the ano naman po sa mga employed members po natin, ang kanilang application form ay dadaan muna po sa kanilang employer. So once na mag-apply po sila online, dapat yung kanilang employer ay mo-notify na meron po silang pending online po na loan application para i-certify po nila ng within 3 days. Otherwise po kasi pag hindi po nila na-certify within 3 days, mag-expire po yung kanilang application at uulitin po ito. So dapat po ma-inform agad yung kanilang employer para ma-process po agad ng system natin yung kanilang loan application. So, Sir Jay, kasi ito, meron isang miyembro na may nangyari sa kanya, kaya tamang-tama, sa salary loan ang pinag-uusapan natin. Kapag isang empleyado, meron siyang employer, kapag siya nag-apply lang loan, dapat po ba yung empleyado mismo mag-apply o yung HR nila ang nag-apply para sa kanila? Ito pong pag-file po ng salary loan ay individual po ito. So, yung ating member, kung employed po siya, dapat siya po ang may hawak ng login credentials po niya sa kanyang My.SSS account. So, siya lamang po yung mag-a-access po nito sa kanyang account for security. Ang role lang po ng kanilang employer is ino-notify po sila ng SSS through email or pwede rin nilang i-check sa kanilang My.SSS account kung meron po sila mga pending po na loan applications for certification. So, importante po, dapat po yung ating mga members po employed na sila po ang may hawak po ng login credentials for safety na rin po nila ito, security measures po ito. Yan po. Kaya ko po tinanong ito dahil totoo may nangyari so mga nakikinig at mga nanonood ngayon, kapag kayo ay may employer, merong HR, kayo ay nag-online. Kaya sabi nga ni Sir Jay, dapat kayo ang mag-apply. Ngayon, kumbaga Sir Jay, yung communication, dapat the employee and SSS ang may communications through email. Hindi yung SSS and the HR ng company. Opo, hindi po dapat ang HR ang nagfa-file ng salary loan on behalf ng kanilang mga employees. Dapat pwede naman ho nilang i-assist ang kanilang mga employees pero dapat ho yung login credentials po ay dapat ang nakakaalam lamang po nito ay yung empleyado mismo. Yan po. Dahil po alam mo Sir Jay, kasi kinuha ng HR ang kanyang username, ang kanyang password, at sabi daw niya, siya daw ang mag-handle ng kanyang salary loan. Hanggang sa, kumbaga, every month, kinakaltasan ng sahod. And then, yung pagkaltas ng sahod, hindi na pala binabayaran sa SSS. At itong empleyado, walang kaalam-alam. Dahil nga, ang HR ang may hawak sa kanyang username and password. Kaya ito ay isang babala sa mga empleyado na wag po ninyo ibibigay ang inyong username and password. At sa lahat po, higit sa lahat Sir Jay, dapat i-aware natin sa lahat, dapat meron silang My.SSS account para nakikita nila kung monthly pumapasok ang hulog nila. Kung, let's say, kung may utang ba sila, nakikita nila, nare-reflect doon, nakikita sa kanilang cellphone po, di ba, Sir Jay? Opo, tama po. So, tama po yun, Doc Hilda, no? Yung hindi po natin inaalaw, yung hindi po natin nire-recommend po na ganun po ang sistema ng mga companies po na hinihingi po nila yung user ID and yung password po ng kanilang mga employees. Pwede naman po silang mag-assist sa kanilang mga employees pero dapat po yung itong login credentials ay ang kanilang mga employees lamang po nakakaalam. At paalala rin po sa ating mga members po kahit na yung mga hindi employed or self-employed, marami po kasi ngayon naglipanan ng mga online assistance sa mga Facebook pages po, no? Na mag-offer po sa kanila ng assistance, how to file for salary loan, for example, or to file for benefit. And then, humihingi po sila ng percentage as service fee. So, pinapaalam po natin sa publiko na kung meron po silang difficulties or medyo nahihirapan po sa pag-online,
mayroon po tayong mga branches po na merong e-center. Libre po na maasistihan po namin kayo para magawa po ninyo ang inyong mga online transactions. Meron po tayong mga employees na handa pong mag-assist sa inyo kung meron po kayong katanungan para malaman naman po ninyo kung paano mag-navigate po dun sa ating mga online platforms. At bukod po sa computers po na online po, meron din po tayong mobile app. So pwede rin pong i-download ninyo yung SSS mobile app. Libre naman po ito at pwede kayo mag-transact po. Like for example, mag-file for salary loan, pwede na rin po through your mobile phones din po. Tapos, balik tayo dito sa salary loan. Hanggang kailan naman ito babayaran ng isang miyembro? Let's say, na-approve ang kanyang 1 month or 2 months salary loan. Opo, yung ating salary loan, regardless kung 1 month or 2 months po yan, ito po ay payable po sa loob ng 2 taon or 24 months po yan. So yung amount po ng amortization is depende naman po yan doon sa ma-avail po nila na salary loan, kung magkano po yung makukuha nila. So depende po yun. Pagka na-approve naman po ang inyong loan application, makikita naman po ninyo sa loan details kung magkano yung monthly amortization and then kung kailan po yung start ng pagbabayad. Ngayon po, para po sa ating mga individual members, yung mga voluntary, yung pagbabayad naman po is through PRN. So, generate lang po sila ng PRN. Meron din po namang pinapadala sa kanila na billing statement yung ating SSS is either through mobile phone po nila or email, or i-check nila yung kanilang my.sss account to generate po yung payment reference number para makapagbayad ng salary loan payment po nila. For the employed naman po, yung ating mga employed po ng mga members, dapat po pagka once na ma-approve yung inyong salary loan, ay i-inform nyo agad ang inyong employer na meron po kayong approved na salary loan para malaman din po nila kung magkano yung monthly amortizations. Although meron din naman po nare-receive na billing statement ang ating mga employers sa system, nakikita naman po nila, pero mas maigi na rin po na i-inform po nila na meron po silang salary loan para yung pagbabayad is through salary loan deduction na lamang po at sila na po ang magre-remit sa SSS po. Kapag hindi, let's say, kung hindi niya nabayaran ng buwan-buwan, meron, kumbaga may isang buwan na nakalimutan o hindi niya nabayaran, ito po ba ay may interest at penalty sa kanilang salary loan? Opo, yung ating interest po doon sa ating salary loan, ang interest rate po natin is 10% per year naman po. So, yung ito naman po ay ina-apply na rin po natin sa computation ng amortization, yung interest naman po. Ngayon po kung halimbawa, inform din po namin na meron po itong deduction na 1% na minimal fee lamang po na service fee doon sa loanable amount po nila. So, yung pag nagbayad po, kung nakalimutan ng pagbayad, dahil dapat po monthly ang pagbabayad po nito, meron po tayong pinapataw po na 1% penalty kada buwan. So, importante po na dapat i-check po natin lagi yung payment deadline po natin para hindi po natin ma-miss ang pagbabayad po ng inyong loan amortization. At nabanggit mo kanina, ang pag-a-apply ay through online. So, paano naman ang pag-apply ng SSS salary loan? Ano po ba ang mga requirements? O paano ang proseso sa paglo-loan? Opo. Unang-una po yung ating mga members po, no, nabanggit po natin na at least dapat meron 36 months na contribution, and then within 1 year dapat po meron kayong updated din po na at least 6 months na payment under the current membership po para sa mga individually paying members. Ngayon po, ang pagfa-file po ng salary loan is through online. So dapat po yung ating mga members mag-register po kayo sa my.sss or i-download nyo po yung ating SSS mobile app. Pwede na po kayo mag-file online. So pag nag-file po kayo online, sundin lamang po nila yung ating yung navigation po doon. Meron naman po itong portion para makikita niyo po yung apply for salary loan na loan, may tab po tayo doon.
Tapos ho, dapat pinaka-importante para dahil hindi na po tayo nagre-release ng check payment for check disbursement for loan, Mhm. yung ating mga members po dapat yung kanilang savings account is i-enroll po nila sa disbursement account enrollment module po. Yun po ay doon din po sa kanilang my.sss account. So once na ma-approve po yung kanilang salary loan, ito po ay i-credit na po directly doon sa kanilang bank account. So wala na po silang aantayin po na cheque, physical check through snail mail po. So ito ay parang kaparehas din sa mga nag-apply ng retirement na kailangan mo na mag-open ng bank account. So ganito ba kapag sa salary loan, dapat may bank account na sila naka-ready bago sila mag-apply ng loan. Opo. Pag nag-a-apply naman po tayo ng salary loan is makikita naman, ma-check naman po ng system kung halimbawa wala pa po silang in-enroll na bank account. Magpa-prompt naman po yung system natin na hindi po kayo makakapag-push through doon sa inyong application gawa ng wala pa po kayong bank account. So yung maganda po yung ating system talagang nagagabayan po ang ating mga members kung paano po yung pag-file ng salary loan at makikita rin po nila kung halimbawa yung ating member is meron po silang may previous po na loan, kung may balance, so makikita rin po nila kung magkano po yung kanilang balance pa po. So, sa mga miyembro ng SSS, yung kanilang email address, wag sila papalit-palit. Kung ano ang nakalagay sa SSS, dapat yung email address kasi kung ako, nakakatanggap din ako ng email na nag-notify na may SSS, may akop na si SSS. Kung may mga may mga update na ako natatanggap. Opo. Tama po yun, Doc Hilda, no? Yung ating my.sss account is naka-ankla po ito sa inyong registered na email. Ngayon po kung in the instance po na nakalimutan po ninyo yung inyong email or yung password, pwede naman po kayo magtungo sa ating mga branches para ma-assistihan po kayo paano mag-reset ng inyong password doon sa inyong my.sss or pwede rin kayong ma-assistihan para mag-update ng inyong email address naman po. Yun. So kasi iba, ang nagiging problema, minsan nalimutan na niya anong email address, pero kadalasan yung password ang nalilimutan nila. So, makukuha pa rin nila. Basta pumunta lang sila sa SSS, mag-inquire na lang sila para i-reset ang kanilang password. Opo, pwede po sila magtungo sa ating e-centers para matulungan po sila paano ma-access muli yung kanilang my.sss account. Ngayon po, kung halimbawa nga po, hindi na rin nila maalala yung kanilang registered na ginamit na email, pwede naman po silang doon sa ating mga e-centers, ma-assistihan na mag-create ng bagong email and then ma-update yung kanilang my.sss account po. Yun. Di na ninyo kailangan na magpalit ng email address kung sakali nalimutan ninyo. So, matutulungan kayo ng SSS. Sir Jay, paano naman makukuha nila ang kanyang loan through their bank account? Pero paano nila nalalaman kung ito ay nakapasok na doon sa bank account nila, either sa ATM nila? Opo, yung ating system naman po kasi yung sa SSS, ang ibibigay po na update natin is kung approve na yung kanilang loan application. So yun po ang makikita nila. Meron naman po tayong nilalagay na date of approval po doon. So, after the date of approval, makita po nila na approve na po siya, i-check na lamang po nila yung kanilang bank account. Minsan po kasi hindi naman po natin controlled yung kung ano po yung lead time ng mga bangko, kung kailan po ang crediting. Pero I guarantee naman po na mabilis naman po itong makikredit sa kanilang mga bank account po. Sa mga employed members, paano po ba ang deduction o pagbabayad ng kanilang utang? Yung sa ating mga employed members, gaya po ng ating nabanggit, yung process po natin, pag nag-file online, yung kanilang employer makaka-receive ng notification na meron po silang pending loan application for their certification. So,
dapat po yung ating mga employers, lagi po nilang chine-check yung kanilang My.SSS account din po para makita po nila kung meron po silang mga employees na nag-loan. At kailangan din po reminder din po sa ating mga employers na dapat yung kanilang mga isa-certify po na mga employees na may loan application ay yun lamang pong currently employed po sa kanila. Kasi po baka meron po pumasok na employed po sa inyo dati pero hindi naman na po employed sa kanila sa under the company. So wag po nilang isa-certify yun. Yung mga currently employed lamang po yung kanilang i-certify. Yun ang dapat ma-approve lamang po ng system. So ito po ay controlled na po ng employer. So ito po ay one way para ma-filter din po, ma-check ng kanilang employer ng mga companies na yung mga employees na yun ay talagang currently nagwo-work po sa kanilang company. Sir Jay, meron na 3 na lumapit sa akin na nakaroon ng problema. Actually, yung pinakahuli, yung pagkagaling ko ng Amerika, wala pa akong tulog na kinabukasan, kinaumagahan, sinamahan ko na kaagad sa SSS. Kaya nalaman na meron siyang utang na matagal na yun, pero nakaltas sa kanyang sahod. Kaya umabot ng 30,000. Pero actually, bayad na yun, hindi pala binayaran ng kanyang HR. Yung nga nabanggit ko sa iyo kanina, na kinuha ang kanyang username, password, yung pala, yung pagkakaltas sa sahod niya, hindi pala bayad sa SSS. So para hindi maging biktima din ang mga ibang empleyado sa kanilang company na pinapasukan nila na kinakaltas sa kanilang sahod, pagkatapos hindi pala binabayad sa SSS, natural, yung member ang nagsasuffer kasi sila ang nakakaroon ng malaking utang, interest, penalty. So, paano nila malalaman, let's say, kada buwan, kinakaltas sila sa kanilang sahod. So, dapat sa ating mga miyembro, dapat buwan-buwan din nila tinitingnan kung kanilang utang ay nababayaran sa SSS. Hello? Yes po, Sir Jay. Opo. Narinig mo yung tanong ko? Medyo naputol po, Doc Hilda. May yung last part, naputol po tayo. Yung tanong, paano malalaman ng isang empleyado na yung kada buwan na kinakaltasan sa kanyang sweldo, ang utang niya, ang salary loan niya sa SSS ng company, pero hindi pala binabayaran ng company sa SSS. So lumalabas, nagre-reflect sa kanyang SSS account na outstanding utang pa rin niya. So nakakaroon siya ng interest penalty. Opo, yung case po na yan, so dapat nga po talagang reminder po sa ating mga members, lalo na yung sa mga employed, na dapat yung login credentials po, dapat kayo lamang po ang nakakaalam. Hindi po ito dapat i-share po sa ibang tao kahit na po sila ay employer at mag-offer sa inyo po ng assistance para maiwasan po natin yung ganyang case po, no? So yung pagkaganyan po, dapat po yung mga members po natin, they have to register doon sa ating My.SSS para they can regularly check yung kanilang loan payment. So para malaman po nila na talaga bang binabayad yung mga kinakaltas po sa kanila, either contribution po yan or loan amortization. So once na may makita po kayong gap and then the following month wala pa rin pong posted po yan, you have to call the attention ng inyong employer. So itanong po ninyo bakit po hindi na-post yung inyong payment for this month. Kasi po ang ating payment po for contribution and loan is through payment reference number. So ibig sabihin po, mabilis na po ang posting. So kung halimbawa nagbayad po sila today, within baka hapon po posted na po yan. So madali lamang po yan. So kung talagang matagal na wala nang posted yan, so ang ano po yan is most probably or talagang hindi po yan nabayaran. It's either baka hindi po kayo naisama dun sa pag-generate po nila ng payment reference number. So dapat po i-call nyo yung attention ng inyong employer lagi. So talaga kinakailangan talaga lahat ng miyembro meron talaga silang My.SSS. Kasi dito pa lang, sila na sarili mag-monitor kung ito kung nahulugan ba, nababayaran ba,
doon lang makikita nila lahat. O kaya let's say, makikita nila kung anong buwan na walang hulog. So para pwede nila tanungin ang kailang HR, bakit meron akong sa loob ng isang taon, bakit meron akong 3 buwan na walang hulog? Wala naman ako absent. Doon makikita na kagad nila. Opo, tama po yun. At lalong-lalo na po ngayon na lahat naman po tayo ay mayroong mobile phone. So through yung mobile phone, yung ating mobile app, ma-check na po ninyo kahit saan po kayo magpunta, ma-access nyo po inyong SSS records po. At kailan naman maaaring mag-renew ng loan ang isang member? Let's say, alam niya, patapos na ako ng after 2 months, fully paid na ako. Kailan sila muli pwede mag-apply ng panibagong loan? Opo, yung ating mga members po na nais na mag-renew ng kanilang loan. So, dapat po, number 1 po, nakakalahati na po sila ng payment term. So, ibig sabihin kung 2 years po or 24 months ang pagbabayad, dapat po tapos na ho yung 12 months na nakapagbayad po kayo. At pangalawa, nasa 50% na rin po yung inyong nabayaran. So, pagka ganun po, na-meet nyo po yung conditions po na yun, na 2 conditions para mag-renew, pag nag-file po kayo ng another loan, yung balance po ninyo, i-deduct na lamang po dun sa panibagong loanable amount po ninyo. Sergey, totoo ba? Kasi maraming nagsasabi na kinakailangan daw ni mag-loan para lumaki daw ang kanilang loanable amount mo sa susunod sa paglo-loan. O kaya naman, mag-loan ka para malaman mo na may gumagamit sa pangalan mo. Apo. Yung paniniwala po natin na dapat ho mag-loan para malaki yung makukuhang loan, hindi po totoo yun. Ang loanable amount po is nakadepende po yan sa inyong monthly salary credit. So, halimbawa po, kung katulad ng nabanggit po natin kanina, yung maximum na 1-month loan po natin is 20,000. So, kung ang monthly salary credit po ninyo ay nasa 20,000 po, yun po ang makukuha ninyong loanable amount. Ngayon po kung mas mababa rin po yung makukuha po ninyong loanable amount. So, nakadepende po yan dun sa posted po na MSC or monthly salary credit po ninyo. So, kaya tinanong ko yan, ano naman ang gagawin kung hindi yung member ang nag-apply ng loan, pero nung kakailanganin na niya ng pera, mag-apply na siya ng loan, hindi na niya magamit dahil meron palang iba gumamit ang pangalan niya at nakuha siya kumbaga naging siya may utang. Opo, para po sa ating mga members na ganyan po mga case kasi meron po tayong mga branches po, pwede po kayong pumunta para mag-file for complaint para magawan po natin ng investigation kung bakit ho na sinasabi po nila na meron pong nag-file ng loan on their behalf na hindi naman po nila alam or hindi sila aware. So, ang talagang reminder po natin sa lahat po ng ating mga kababayan na talagang dapat ho yung kanilang loan at yung kanilang login credentials, yung inyong user ID, yung inyong password, kahit na po yung inyong pangalan, yung date of birth po ninyo, huwag nyo pong ibibigay sa mga taong hindi nyo po kilala. Katulad po yung mga nag-o-offer po ng mga online assistance sa mga Facebook pages po. So huwag po kayong magre-rely po sa kanila, although makakatulong po sila sa inyo, pero naman po silang hihingin na nakapalit na halaga. Kung para po sa ating mga kababayan, meron po tayong mga e-centers po. Pwede po kayong magtungo sa e-centers, sa ating mga branches, o kaya naman po yung ating, meron na po tayong partnerships din po pala sa ating mga barangay. Meron pong e-centers na andyan po yung mga barangay personnel na trained po ng SSS. So i-check lamang po ninyo yung inyong barangay, baka meron po silang e-center ng SSS na pwede po kayong doon magpunta at magpa-assist para paano kayo makapag-file online ng inyong loan or ano man pong benefits na dapat na nais po ninyong i-avail. At kahuling may nagtatanong, ano ang mangyayari sa salary loan sakaling biglang namatay ang miyembro na umutang nito? Ito po ba'y mapapasa daw sa kanyang asawa? Opo, yung ating mga members po na biglaang namatay na meron pong existing na loan,
pagka nag-file naman po ng final benefit yung kanilang mga beneficiaries, for example, yung death benefit po, ito po ay i-deduct na lamang po natin. So, i-deduct na lang. Opo. Bago, let's say kung meron siyang asawa, doon na lang sila mag-apply. Pag nag-file po yung kanilang yung surviving spouse, ma-check naman po doon sa system pagka may outstanding loan po yung kanilang namayapang mahal sa buhay na na member, kung ano po yung balance po doon up to the time of death po, date of death ng member, doon lamang po yung computation ng kanilang loan balance. Yan po. Ayan alam mo Sir Jay, marami akong natunan sa iyo ngayon At least para kung may mga lumapit sa akin, mas malinaw ko pa, mag-guide sila. Kaya sabi ko na, kasi sa ating mga miyembro, huwag ninyong hintayin na paalis na kayo sa kumpanya o para magre-retire na kayo, saka lang kayo magtatanong sa SSS, o how much ba makukuha ako sakali nag-retire ako, how much ba makukuha akong pension. Tapos masyasyak ka na lang na meron ka palang utang na may utang ka dati na hindi nabayaran at malaki ang naging interest at penalty. So dapat talaga mag-regular check po kayo sa my.sss para habang maaga pa nalalaman na ninyo at masabi na kagad ninyo sa employer, matanong na ninyo sa employer, bakit itong in-applyan ko na salary loan, kinaltas naman ninyo sa sahod ko, bakit hindi pa rin bayad sa SSS? Para maaga pa lang, malaman na kagad, lalo na hindi yung paalis na kayo dun sa kumpanya o kaya pinaalis kayo sa kumpanya, saka tapos kayo nagulat, tapos yun nga, dito papasok, saan kayo lalapit sa akin. Pero ako naman, tutulungan ko po kayo. Kaya lang sa akin, sa lahat ng nakikinig ng mga nanonood, huwag nyo hintayin na mangyari din sa inyo doon sa binabanggit ko na meron na akong 3 na gano'n naging problema. Kaya, Sir Jay, nais ko humingi ng iyong mensahe o anuman announcement mula po sa inyo. Opo, i-promote ko lamang po dahil nabanggit po ninyo yung may mga nakakalimutan nila na may balances sila sa salary loan. Ang SSS po ay meron po tayong ongoing po na consolidation loan program or Conso Loan. So ibig sabihin po, ito po isang online na program para po dun sa mga may loan po na may past due loan na po na hindi po ninyo nabayaran, na pwede nyo pong bayaran yung principal at interest as either in full or installment payment. Yung penalty po ay mako-condone na po. So magandang programa po ito, ongoing pa po ito. I-avail po ninyo ito online. So maganda po ito dahil hindi po katulad ng ating mga past programs ng condonation po, meron po tayong deadline kung matatandaan po ninyo. Ito po ay continuing program. So habang ating ibinibigay o ino-offer pa sa public yung itong program, ay i-grab na po nila yung opportunity. Lalo na po yung mga, let's say, nasa 58 years old na po. So, i-avail po ninyo. So, makakatulong po yan para pag nag-file po kayo ng inyong retirement benefit is hindi naman po yan maibabawas na dun sa makukuha niyong benepisyo dahil na-i-file niyo po ng condonation po. So, ang babayaran na lamang po dito is yung principal at interest na lamang po. So, yun po ating mga programa, lagi po nating inaanayan ating mga members na lagi hong nakatutok po sa ating Facebook page para sa mga updates po. At gayon din po yung ating mga other social media accounts. Meron po tayo sa Twitter or X, meron din naman po tayo sa YouTube. Sa YouTube po, lagi yung subaybayan po. Meron po tayong mga kinakonduct na mga webinars po. Libre po yan. So para po kung meron kayong may topic ho kami na interesado ho kayong makinig or malaman kung ano po yung mga detalye, like for example retirement, i-check lamang po ninyo, may mga uploaded po tayo ng mga videos po doon para po kung may katanungan po kayo kung ma-address din naman po kung na-discuss naman po din doon dun sa ating mga uploaded po na mga YouTube videos po. Yan po. At siguro pwede natin yung pag-usapan sa susunod na Martes. Sige po, Doc. Okay lang po. Sige po.
Apo, maraming salamat po Sir Jay Labadia. Sa muli po tayo ay bumalik dito sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga miyembro. Kaya muli po, ang nakasama po natin ay si Mr. Jay Labadia, head po ng Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong mag-atubilin magpadala ng mensahe sa ating mga social media accounts at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS ay tayo ay mapaglingkuran dahil nais ng SSS na bawat Pilipino ay protektado. Kaya kanina, paulit-ulit ko tinatanong kay Sir Jay na regarding po pag kayo po ay nag-apply ng salary loan, dapat alamin din ninyo kung kayo ay nakakapagbayad o kayo naman, kasi kapag kayo employed, siyempre ang employer po ninyo ang magbabayad sa inyo and then silang makakaltas. Pero dapat alamin din ninyo kung talagang yung kinaltas sa sahod nyo ay binabayad naman sa SSS. Kasi pag hindi binayad sa SSS, ikaw ang may utang, hindi yung company. So, yan po ang kaya kanina paulit-ulit ko tinatanong para kayo po ay mabigyan ko kayo ng tamang impormasyon para hindi rin kayo maging biktima. Kaya 3 na po ang lumapit sa akin na may ganung problema na matagal na siya nag-apply ng salary loan hanggang sa magre-retiro na siya. Saka nalaman niya na may utang siya sa SSS. Sabi niya, di ako nag-apply sabi ko nag-apply daw siya nung batang-bata pa raw siya. Tapos after that, di raw na siya ng utang. Tapos, ang pinagdudahan pa, SSS. Ay naku, baka si SSS, ginagamit ang pangalan ko. Sinasabi may utang pa ako sa SSS o kaya sila ang nag-apply ng loan, ginagamit ang pangalan ko. So, nung sinamahan ko siya sa SSS, nakita pala na hindi pala binayaran ng employer. So, yan po dapat po ninyo malaman na para hindi po kayo maging biktima. Kailangan po talaga meron po kayong my.sss. Kaya doon nakikita po ninyo kung kailan kayo nag-start naghulog. And then, nakailang hulog ka na. Merong mga buwan na hindi ka naghulog ba? And then, kung may utang ba kayo? Lahat yan nandun, makikita po ninyo. Yan po. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:11 ng umaga, Kautian sa Pithog, Saki. Sa pagbabalik po ng health and travel at serbisyo publiko, pasadaan naman natin ang mga mahalagang balita ngayong umaga. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko.